December 31, 2024, huling araw ng taon na humarap sa iba't ibang kontrobersiya, pagsubok at makamundong politika. Sa pagsasara ng marahil hindi makakalimutang kabanata ng Pilipinas, muli nating iisa-isahin ang mga paksang pinakasinundan ng masang Pilipino. Sa larangan ng showbiz at kalusugan, Kalikasan at politika kasama pa rin ang buong pwersa ng DZRH Radio. at DZRH TV. Kami pa rin ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Oras na para sa ikalawang bahagi ng DZRH Rewind. Banggaan sa politika, kaliwat ka ng mga pagdinig at misteryo sa likod ng mga pangalan. 12 buwang ginuhit ng pagsubok at paghahabol sa hustisya. Bawat tagumpay, bawat pahayag may bahid ng kontrobersiya. Isang taon, isang tanong, saan nga ba talaga patungo ang Pilipinas? Balikan ang mga naging mukha ng balita dito sa DZRH Rewind 2024. Nagbabalik po tayo sa DZRH Rewind 2024. Ayan. At partner, we're Yes, back. partner. Pagpapasensyahan niyo muna ang aking boses ulit. Ayan. Uso talaga ang flu at Uso talaga, ingat din sa grabe. ating mga kababayan talaga na sa lamig ng panahon ngayon kailangan doble ingat sa sakit. Correct. Punong-puno ng sakit nga, di ba? Pag mga ganitong season. Pero ano ba ang punong-puno rin ng mga issues ngayong 2024, partner? Partner, punong-puno rin ng kontrobersiya ang 2024. Hindi lang sa politika, kundi maging sa mundo ng showbiz at entertainment. Kabi-kabilang balita ang gumulat sa mga netizen. Tampok ang serya ng hiwalayan, demandahan at pamamaalam. Kasama riyan ang mga kumalat na sensitibong screenshots na talaga nga namang pinagpiestahan ng online community. Ang hottest news sa mundo ng showbiz, ihahatid ni Angelica Cosme. Sa mundo ng showbiz, bumandera sa mga pahayagan, radyo at telebisyon ngayong 2024 ang ilang eksena ng demandahan at hiwalayan. Kaya hindi na bigla ang pagpanaw ng ilang sikat na personalidad na gumulat sa sambayanan. At ang isa pang mainit na pinag-usapan ang tungkol sa umano'y nangyayaring sexual harassment sa showbiz at media. Buwan ng Marso nang magluksa ang Philippine entertainment industry sa pagpanaw ng premyadong aktres na si Jacqueline Jose sa edad na 60. Myocardial infarction o heart attack ang ikinasawi ng kauna-unahang Filipina actress na nagwagi sa prestiyosong Cannes Film Festival. Sa taong ito rin na maalam ang isa sa mga haligi ng industriya, ang itinuturing na ina ng Regal Entertainment na si Mother Lily Monteverde. Sumakabilang buhay din ang batikang writer-director at comic strip creator na si Carlo J. Caparas noong Mayo. Habang nito lang Nobyembre, matapos ang pakikipaglaban sa sakit na breast at lung cancer, pumanaw si Mercy Sunot, isa sa mga bokalista ng OPM band na Aegis, at ang gumulat sa directioner sa buong mundo o fans ng best-selling pop group na One Direction, ang pagkasawi ng 31-year-old British singer na si Liam Payne nang mahulog ito sa ikatlong palapag ng isang hotel sa Argentina noong ika-16 ng Oktubre. Samantala, kabilang din sa mga headline noong unang bahagi ng taon ay nang patawan ng reklusyon perpetua sina Cedric Lee, Denise Cornejo at 2 iba pa sa kasong serious illegal detention for ransom na isinampa ni Vong Navarro. Mahigit 1 dekada ang hinintay ng TV host actor bago lumabas ang hatol ng korte. Sa pagsapit naman ng Agosto, nagulanta ang marami sa pumutok na balita na maging ang Senado na magitan na rin at inimbestigahan ang tungkol sa umano'y nangyayaring sexual harassment sa showbiz at media. Nagsimula ito nang isiwalat ng baguhang aktor at anak ni dating child star Nino Mulak na si Sandro ang tungkol sa naranasan umano nitong pang-aabuso sa kanya ng 2 independent contractors ng GMA Network matapos ang isang party. Naging matapang din ang mga awit na si Gerald Santos ng balikan ng mga pinagdaanan at ilahad ang umano'y pangahalay sa kanya ng isang musical director noong 15 anyos pa lang daw siya.
Nasangkot din sa kontrobersiya ang aktor na si Archie Alemania matapos siyang sampahan ng reklamong acts of lasciviousness ng singer-actress na si Rita Daniela. Habang ang isa pang mainit ding pinag-usapan kamakailan lang ay ang pagkakaaresto sa aktres at negosyanteng si Neri Naig Miranda dahil sa kasong syndicated estafa at paglabag sa Securities Regulation Code. At syempre, di mawawala sa mundo ng showbiz ang mga eksena ng kontrobersyal na hiwalayan. Ngayong 2024, nagwakas ang pagmamahala ng mag-asawang Sara Labati at Richard Gutierrez, maging ang engaged couple na sina Bea Alonzo at Dominic Roque, Miss Universe 2018 Catriona Gray at Samuel B. Gayon din ang magkasintahang Sue Ramirez at Victoria's City Mayor Javi Benitez, comedy queen Ai de las Alas at mister nitong si Gerald Sibayan, at sina OPM icon Rico Blanco at Maris Racal nagkahiwalay din. And speaking of Maris, pagpasok ng huling buwan ng taon, mainit na pinag-usapan ang pagkakadawit ng pangalan nito sa hiwalayan ng kanyang ka-love team na si Anthony Jennings at non-showbiz ex-girlfriend nitong si Jamela Villanueva na naglabas pa ng ilang screenshots ng intimate convos ng dalawa na pinagpiestahan online. Pero kung may mga nagwakas na pagsasamahan, mayroon namang nauwi sa kasalan ang pag-iibigan. Gaya ni Ria Taire at Zanjo Marudo, Angelica Panganiban at negosyanteng si Greg Homan. Happily ever after na rin ang kwento ng mga dating child star na sina Nash Aguas at Mika de la Cruz. Kaya din sina Carlo Aquino at Charlie Dizon. At mayroon din na muling nagpalitan ng matamis na ido, gaya ni Luis Manzano at Jessie Mendiola. Habang sina Heart Evangelista at Senate President Cheese Escudero, renewal vows naman ang isinagawa kasabay ng kanilang 9th wedding anniversary at birthday ng actress fashion icon noong Pebrero. Para sa DZRH Rewind 2024, ako si Angelica Cosme ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maliban sa mga pasabog na eksena sa mundo ng showbiz, hindi rin nagpahuli ang iba't ibang mga Pinoy sa mga viral trends online. Mapa-makeup transformation, kwelang dance challenges, at nakaka-LSS na popular hits man yan, wala tayong pinalampas ngayong 2024. Sasamahan tayo ni Rovic Manuel na mag-throwback sa lahat ng gumawa ng ingay at talaga nga namang nag-viral sa Pinas. Siguradong pamilyar sa marami ang awitin na yan dahil sa pagpasok pa lamang ng taon ay marami niyang na Last Song Syndrome o LSS sa kantang Selos na pinasikat ng binansagang Queen of Bangsamoro Pop na si Shaira. Mapa-teenager, nanay at tatay, maging bagets, sinayaw at tinangkilik ang viral song. Pero sa kasagsagan ng pagsikat nito ay naharap sa isyu ng copyright ang kanta, dahilan para alisin ito sa lahat ng streaming platforms. Ngunit agad din naman itong nag-comeback matapos magkaayos ang kampo ni Shaira at ng Australian singer na si Lenka. Pagdating naman sa sayawan, marami rin ang kumasa sa Maybe This Time Dance Challenge na pinauso ng estudyanteng si Ralph Cyril Villacruz na tubong Zamboanga City. Siyempre, kanya-kanya ring entry sa mga artista na kumasa sa challenge, tulad na lang ng Hello Love Again stars na sina Catherine Bernardo at Alden Richards. Ang SB19 member na si Stel, siyempre hindi rin nagpahuli ang singer sa likod ng viral dance challenge na ito na si Sarah Geronimo. At ngayon nga, isa ring sinayaw at malakas na pinatugtog ng marami ay ang viral collab ni na Bruno Mars at Blackpink Rosé na Apato.
na pumalo na sa halos 600 million views sa YouTube. Bukod dito, marami rin ang umindak sa viral hit song ng Nation's girl group na BINI na Pantropiko na mayroong 92 million views sa YouTube. Bukod sa pagsayaw, trending din ang makeup transformation challenge tulad ng Asoka at Ibigin Mo ang Pilipinas challenge. Samantala, matapos naman ang mga kantang pinag-usapan, hindi rin mawawala ngayong taon ang mga maiinit na isyong nagpataas ng kilay ng netizens. Una na nga riyan ay ang pinagpiyastahan at binatikos ng netizen na rampa para sa mga PWD sa isa sa mga bagong bukas na istasyon sa EDSA Busway. Ang ilan, ginawan pa nga ito ng memes dahil sa tarik ng rampa, dahilan upang maging imposible umano ito na gamitin ng mga PWD. Isa pang naging mainit sa mata ng publiko ay ang viral photo ng isang lotto winner dahil sa umano'y poor editing skills ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Marami tuloy na intriga kung tunay nga ba ang nasa litrato at dito na rin nga nagsulputan ang iba't ibang memes. Umani naman ang samot-saring reaksyon sa publiko ang nag-viral na isang guro na ito sa social media na naninermo ng kaniyang mga estudyante habang naka-live ito sa TikTok. Ang ilan hindi nagustuhan ang paraan nito, ngunit ang iba naman ay pumanig sa guro dahil sa umano'y matitigas na ang ulo ng mga kabataan ngayon. Nitong Marso rin ngayong taon, nag-viral rin ang isang resort na ito na nakatayo mismo sa paanan ng Chocolate Hill sa Bohol. Marami tuloy ang napatanong kung paano ito nakalusot sa mga otoridad, gayong itinuturing na protected area sa ilalim ng batas ang Chocolate Hills. Agad namang ipinasara ang naturang resort, ngunit iginiit na sumunod ito sa lahat ng patakarang ipinatupad ng DENR. Ngayong taon rin, isa sa kinagiliwan online ng netizens ay ang patok at sulit na pares overload ng binansagang diwata ng Pasay City. Nabitbit din ang kwento ng inspirasyon. Dati na kasi itong napaulat na nasangkot sa rambulan, ngunit ngayon ay isa ng successful business owner ng paresan sa Pasay at Quezon City. Kamakailan nga lang muling tumunog ang kanyang pangalan matapos itong magpasa ng Certificate of Candidacy para sa darating na 2025 elections. At syempre, kabilang rin sa sumikat bago matapos ang taong ito ay ang kinahumalingan ng mga Pinoy, ang pangongolekta ng Labubu. Ang Labubu ay isang karakter mula sa seryeng The Monsters at original na likha ng isang artist mula sa Hong Kong. At kabilang nga sa mga nakisabay sa Labubu craze, ang actress fashion icon na si Heart Evangelista, Marian Rivera, gayon din ang comedian TV host na si Vice Ganda. At yan ang mga balitang tinutukan, mga kwentong pinag-usapan at mga trending na talaga nga namang kinaaliwan at tinangkilik ng mga Pinoy ngayong taon. Ito ang #ThrowbackTrends. Para sa DZRH Rewind 2024, ako si Rovic Manuel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bagamat naghahatid aliw ang iba't ibang viral trends, hindi nito maitatago na sinubok ang Pilipino ng iba't ibang mukha ng problema at delubyo ngayong 2024. Una na nga rito ang bilyong-bilyong pinsalang naiulat ng Bureau of Fire Protection sa Metro Manila. Bagay na ayon naman sa ahensya ay malaki ang ibinaba kumpara noong nakalipas na taon. Magbabalik tanaw tayo sa mga dinanas nating bumabahang problema kasama si Edwin Duque. Mas bumaba ang bilang ng mga sunog ngayong taong 2024 sa Metro Manila kumpara noong taong 2023. Base sa tala ng Bureau of Fire Protection sa National Capital Region, mula January hanggang November 25, higit sa 1.6 billion ang pinsala sa kabuuang sunog kumpara noong nakarang taon na umabot lamang ng 4.5 billion pesos. Bumaba rin ang bilang ng mga sugatan sa kasagsagan ng sunog sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. 466 nitong taon samantalang 492 noong nakarang taon sa parehong panahon. Nitong taon ay merong 1,582 structural na nasunog sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila, habang 1,506 naman sa non-structural. Naging punong abala ang tanggapan ng DSWD, maging ang bawat LGU sa pagtulong sa mga biktima na walang pakundangang sunog. Ang pinakamalaking sunog na naganap sa Metro Manila nitong taon ay ang mga nakatira naman sa Isla Puting Bato sa Tondo, Maynila, kung saan ay mahigit 2,000 pamilya
pamilya ang apektado. Personal itong tinungo ni PBBM noong November 30, 2024 at pinaunahan nito ang pagbibigay ng relief good at cash money dahil karamihan ay walang nailigtas na kagamitan. Matandang makailang ulit ng paalala ng Bureau of Protection kaugnay sa maaring pagbulan ng sunog at itinuturo din dito sa mga residente kung paano makaiwas sa sunog. Para sa DZRH Rewind 2024, ako si Edwin Duque ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hindi pa man tuluyang naibabaon sa limot ang matinding pinsala ng COVID-19 pandemic, muling binalot ng takot ang publiko sa pag-usbong ng nakakahawang sakit na Mpox. Nakitaan din ng Health Department ng malaking pagsipa sa mga naitalang kaso ang dengue at leptospirosis. Ano nga ba ang ginagawang hakbang ng Department of Health para tugunan ang pag-usbong ng mga sakit na ito? Sa ulat ni Wina Hesoro, ano ang estado ng pangakong Healthy Pilipinas? Taong 2020 nang baluti ng takot ang buong Pilipinas dahil sa paglaganap ng COVID-19 virus at nagpatigil ng normal na pamumuhay ng bawat Pilipino sa loob ng ilang taon. Ngunit pagpasok pa lamang ng 2024, muling binalot ng takot ang mga Pilipino dahil sa naitalang kaso ng Mpox o dating monkeypox. Sa gitna ng mga hamon sa kalusugan na ikinakaharap ng bansa, patuloy na tumataas rin ang bilang ng mga naitatalang kaso ng dengue at leptospirosis ngayong taon. August 2024 nang muling makapagtala ang Department of Health ng kaso ng Mpox sa bansa, isang 33 years old na lalaki mula sa Metro Manila. Ayon kay Dr. Ru Paulo de Jesus ng World Health Organization sa Pilipinas, umabot na sa 24 ang kabuang bilang ng Mpox cases mula noong Hulyo 2022 hanggang October 10, 2024. Karamihan sa mga kaso ay mula sa Metro Manila at Calabarzon. Ilang sintomas ng Mpox ay pagkakaroon ng rashes, lagnat, pananakit ng katawan at pamamaga ng lymph nodes. Ang lahat ng naitalang kaso sa Pilipinas ay mula sa hindi gaanong malalang clade 2 variant ng Mpox virus. Sa ngayon ay walang naitalang pagkamatay dahil sa Mpox at lahat ng pasyente ay tumatanggap ng angkop na medikal na pangangalaga. Sa kabilang banda, ang dengue ay patuloy na nagiging isang malubhang issue sa kalusugan sa Pilipinas ngayong taon. Ayon sa pinakahuling ulat ng Department of Health, umabot na sa 340,860 ang mga naitalang kaso ng dengue sa bansa mula Enero hanggang Nobyembre, kung saan mas mataas ng 81% kumpara noong nakaraang taon. Bagamat tumaas ang bilang ng mga kaso, bumaba naman ang fatality rate o bilang ng mga namatay. 881 ang mga naitalang namatay ngayong taon at ang fatality rate ay bumaba mula 0.34% na naging 0.26%. Sa kabila nito, ilang mga lugar sa bansa tulad ng Eastern Visayas ay patuloy ang matinding pagtaas ng mga kaso. Ang mga lungsod ng Ormoc at Tacloban sa Leyte, pati na rin ang Catbalogan, Paranas, Gandara sa Samar at Maasin City sa Southern Leyte ay nagdeklara ng state of calamity dahil sa mga tumataas na kaso ng dengue. Habang ang Dasmariñas City sa Cavite ay nagdeklara na rin ng state of calamity dahil sa malubhang pagtaas ng dengue cases. Mula Enero hanggang Nobyembre ng 2024 nakapagtala ang Dasmariñas ng 928 na kaso ng dengue. Ito ay 3 beses na mas mataas o 397% na pagtaas kumpara sa 233 na kaso lamang na naitala noong nakaraang taon. Patuloy ang DOH sa pagtutok sa kanilang 4S strategy laban sa dengue. Ang mga hakbang na ito ay ang paraan para matiyak na makontrol ang pagdami ng mga kaso at maiwasan ang pagkakaroon ng mga malubhang komplikasyon sa dengue. Ngunit sa kabila nito, patuloy na tumataas rin ang bilang ng mga kaso ng leptospirosis sa Pilipinas. Ayon sa Department of Health, umabot na sa 7,234 katao ang nagkasakit ng leptospirosis, kung saan mas mataas ng 19% kumpara noong nakaraang taon. Bumaba naman sa 9.12% ang case fatality rate ngayong taon kumpara noong 2023.
Ang mga sintomas ng leptospirosis ay maaaring magsimula sa lagnat, sakit ng ulo, pananakit ng katawan at pamumula ng mata. Mula sa pagkalat ng COVID-19 noong 2020 na tumigil sa normal na buhay ng mga Pilipino, ngayon naman ay muling binabalot ng takot ang bansa dahil sa pagtaas ng mga kaso ng mpox, dengue at leptospirosis. Sa kabila ng lahat ng ito, patuloy ang mga hakbang ng gobyerno upang labanan ang mga banta sa kalusugan, kaya't mahalaga ang pagiging maagap at pag-iingat upang mapanatili ang kaligtasan ng bawat isa. Para sa DZRH Rewind 2024, ako si Wina Pearl Hesoro ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kayo pa rin ay patuloy na nakatutok sa DZRH Rewind 2024. Ito pa rin po si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Ayan, na partner. Yes, Very partner. exciting na yung mga pinapakita nating mga kaganapan sa 2024. Malalaki, kontrobersyal at syempre, nakaka-entertain din Papalapit na tayo ng papalapit sa top 1. Correct ka dyan. Ayan. At hanggang 2024 o ngayong 2024 hanggang sa darating na 2025, inaasahan naman na mananatiling dependent ang Pilipinas sa pag-aangkat ng bigas sa harap ng mga pagsubok sa klima at hagupit ng mga nagdaang bagyo. Maging industriya ng babuyan ay sinubok din ng paglaganap ng African swine fever na siya namang nagdulot ng mahigit 33 billion pesos na pinsala. Ang pagtugon ng Administrasyong Marcos Jr. sa problema sa sektor ng agrikultura, tinutukan ni Jackie Resio. Mananatiling world's biggest rice importer ang Pilipinas ngayong taon at maging hanggang sa taong 2025. Batay ito sa pagtaya ng United States Department of Agriculture dahil sa patuloy na epekto ng El Nino, La Nina at mga kalamidad sa bansa. Tinatayang mag-aangkat ng mahigit 4.1 million metric tons ng bigas ng bansa sa susunod na taon na mas mataas pa sa 3.9 million metric tons na pagtaya para sa taong 2024. Kaya naman lubos na sinuportahan ng maraming opisyal ng gobyerno at maging ng Department of Agriculture ang pagpapalawig ni Pangulong Bongbong Marcos sa reduced tariff rates para sa pag-angkat ng agri-products hanggang sa December 31, 2024. Ito ay naglalayong makontrol ang presyo ng mga produktong agrikultura at maibsan ang pag-akyat ng inflation sa pagpasok ng taon. Pero nananatiling hamon pa rin ang masolusyonan ng problema sa pagtaas ng presyo ng mga agri-products lalo na ng bigas ngayong patapos na ang taon. Bagamat nakaranas tayo ng oversupply sa mga highlands vegetables gaya ng repolyo noong Enero, kung saan itinatapon na lamang ng ilang magsasaka ang kanilang ani dahil sa sobrang bagsak presyo ng mga ito sa merkado. Ilang buwan lamang ay naminsala naman ang El Nino sa sektor ng agrikultura kung saan umabot sa mahigit 9.5 billion pesos ang halaga ng pinsala nito pagdating ng Mayo. Umabot sa 163,694 hectares sa 13 rehiyon sa bansa ang naapektuhan ng naturang weather phenomenon. Naramdaman din maging sa poultry industry kung saan ang mga manok ay namatay at ang laki ng itlog nito ay apektado ng matinding init. Naging dagok naman para sa swine industry ng bansa ang paglaganap ng African Swine Fever o ASF, lalo na sa lalawigan ng Batangas kung saan nagdeklara ng state of emergency dahil sa paglaganap nito. Na ayon pa sa isang pananaliksik mula sa UP Los Baños School of Environmental Science and Management, umabot na sa mahigit 33 billion pesos ang pinsala ng ASF sa mga bubuyan sa Batangas. Kaya naman agad na minadali ng Department of Agriculture ang pagkakaroon ng bakuna kontra ASF para sa mga lugar na tinamaan ng naturang sakit. Pero hindi pa nga natatapos ang problema sa importasyon at ASF na nalasa naman ang sunod-sunod na bagyo sa bansa at muling napuruhan ang sektor ng agrikultura. Sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council nitong December 4, 2024, higit sa 784 million pesos ang inabot na pinsala sa agrikultura ng bansa mula sa bagyong Nika
Ophel at Pepito pa lamang. Kaya naman nakatakdang muling mag-angkat ang Pilipinas ng bigas at iba pang agri-products upang matiyak ang food security ng bansa sa paparating na bagong taon. At bilang pagtitiyak na hindi ito maabuso, isinabatas ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong taon ang Anti-Agriculture Economic Sabotage Act na naglalayong maparusahan ang mga smugglers at hoarders ng agricultural food products kabilang na ang mga kartel. Na bukod sa pagbabayad ng multang doble ang halaga sa halaga ng produktong sangkot sa krimen, ay maaari ring masintensyahan ng panghabang buhay na pagkakakulong ang sino mang lalabag sa naturang batas. Kaya naman sa pagpasok ng panibagong taon, titignan natin kung gaano ka-epektibo at paano i-implementa ng pamahalaan ng batas na ito para matiyak na hindi maiiwan ang sektor ng agrikultura sa patuloy na progreso ng bansa tungo sa kaunlaran at modernisasyon. Para sa DZRH Rewind 2024, ito si Jackie Resio ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa paglipas ng panahon at pag-usbong ng teknolohiya, patindi ng patindi ang mga naitatalang krimen ng PNP, panghahalay at paglapastangan sa sariling dugo, pananaksak, bunga ng inggit at pamamaslang dahil lang sa init ng ulo. Gayunman, iniulat ng Philippine National Police na bumaba ang kaso ng krimen sa bansa ngayong 2024. Tinutukan ni Ivan Asyado ang ilan sa mga pinag-usapang krimen sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Bagaman marami ang nais ng kalimutan ang mga malulungkot na nangyari sa pagsalubong sa bagong taon, marami din ang hanggang ngayon at posible hanggang sa mga susunod na taon ay hinding-hindi makalilimutan ang sinapit ng kanilang mga kapamilya, kaanak o kaibigan. Lalo na ang mga may nadamay o mismong nakasaksi sa mga karumal-dumal na krimen na naganap ngayong taon. Isa sa mga agaw pansin na halos hindi nawala sa ulat ng pambansang pulisya ang mga krimen na pinangunahan pa ng mga taong dapat ay nagluluksa at humihiling ng hustisya. Mga magulang na siyang nambibiktima sa kanilang sariling mga anak ang pumukaw sa atensyon ng marami. Mga ina na pinaghuhubad ang kanilang mga anak na babae para kuhanan ng video o larawan at ibenta sa mga manyakis na dayuhan. Sa Misamis Oriental, isang 27 anyos na nanay ang naglalako ng kanyang 3 paslit na anak, pati na ang 1 taon niyang sanggol. Gayun din parehong insidente ng pagbebenta ng minor de edad na anak. Damay pa ang 4 na taong gulang nitong pinsan ang nagdulot naman ng panghabang buhay na pagkakakulong ng isa ring ina mula naman sa Caloocan. Kung hindi naman ibinebenta ay mismong sila ang gumagawa ng kasukasukang krimen sa sariling anak. Nahuli nitong Abril ang isang 39 anyos na ama na napag-alamang hinalay ang sariling 14 anyos na anak na una na ring hinalay ng kanyang tiyuhin. Sa ulat ng National Bureau of Investigation, inamin ng ama na humingi na ng tulong ang dalagitang anak ng una itong halayin ng tiyuhin, pero sa halip na tulungan ay tila natukso paan niya ito, naghasain din ng anak. Sa kabilang banda, hindi magkapamilya at walang mapusok na emosyon, kundi sa simpleng pagtatalo ay humantong sa pagtatapos ng buhay ng isa. Road rage ang isa rin sa naging tampok na krimen nitong taon na kinabilangan ng mga individual na walang katanggap-tanggap na rason, kundi init lang ang ulo. Isang halimbawa ang nangyari noong buwan ng Mayo sa Makati City sa may EDSA Ayala Tunnel kung saan isang 65 anyos na lalaki ang nasawi matapos walang pag-aatubiling barilin ng isang 34 anyos na lalaking nakagitgitan niya lang sa kalsada. Gayun din buhay ang naging kapalit para naman sa kabi-kabila ring pamamaril na nangyari dahil sa mga pagtatalo sa lupa, pagkakautang at droga. Pero tila mas nakakatakot ang karahasan na hindi mo inaakala dahil sa sama ng loob na ikinikimkim lamang ng sospek. Sa Taytay Rizal, isang 10 taong gulang na bata ang nag-agaw buhay matapos pagtatagain ng kutsilyo ng higit 22 beses dahil sa inggit. Sa kuha ng CCTV sa lugar, walang kaalam-alamang bata na binabantay na pala siya ng 18 anyos nilang kapitbahay para pagsasaksakin dahil sa inggit ng pagkakaroon ng magulang. Hindi man naimpluwensya ng droga o lulong sa ipinagbabawal na gamot, malinaw na walang patid ang krimen sa bansa. Sa ulat ng Numbeo Crime Index number 1, ang lungsod ng Maynila sa may pinakamataas na crime rate sa buong Southeast Asia.
Habang sa ulat naman ng Forbes Advisor, ikalima ang Maynila sa kinilalang pinakadelikadong lugar sa buong mundo para sa mga turista. Pero sa mga nagdaang report ng Philippine National Police, tuloy-tuloy ang naging pagbaba ng kaso ng krimen sa bansa at nitong huli lang ay bumaba ng 9% ang crime incidents mula Enero hanggang Nobyembre. Gayunman taliwas dito ay tumaas naman ang naitatalang nabibiktima ng mga karaniwang krimen sa bansa batay naman sa survey ng Social Weather Stations o SWS. Sa parehong survey lumabas din na nananatili ang bilang ng mga Pinoy na natatakot lumabas ng gabi dahil sa banta ng krimen. Sa kabila ng mga pagkakaiba sa datos, may nagagawa nga ba talaga ang pamahalaan para mabawasan ang mga krimen? At darating nga ba tayo sa punto na wala nang takot na mahaplutan o matutukan ng kutsilyo kapag wala tayo sa ating tahanan? Para sa DZRH Rewind 2024, ako si Ivan Asyado ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At bilang panghuli sa ating bumabahang problemang hinarap ngayong 2024, ang parada ng 6 na bagyo na humagupit sa Hilagang Luzon. Binasag din ng mga nagdaang sama ng panahon ng iba't ibang datos na naitala ng gobyerno mula pa noong mga nakalipas na dekada. Halos buong Kabikulan at Metro Manila ay hindi rin nakaligtas sa hagupit ng kalikasan. May naging pagkukulang nga ba ang pamahalaan sa nangyari? Tinutukan yan ni Arnold Herrera. Paglubog ng Metro Manila at walang habas na paghagupit ng mga bagyo. Ito ang mga trahedya na gumuhit sa kapalaran ng mga ordinaryong Pilipino ngayong 2024. At kasabay nito, naungkat din kung sino ang dapat na managot sa mga kalamidad na hinarap ng ating bansa. Reclamation, nawawala umanong flood control projects. Higit 5,500 flood control project ang natapos na. At kawalan ng disiplina. Simula pa lang ng tag-ulan, nagulantang ang lahat matapos malubog sa baha at isailalim sa state of calamity ang buong National Capital Region nang dahil sa hanging habagat na pinalakas ng Bagyong Karina. Maliban sa higit 4.8 milyong Pilipinong biktima at nasa 40 napaulat na nasawi ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, naungusan din ng bagyo ang naitalang dami ng ulan sa Quezon City sa loob lamang ng 24 oras noong kasagsagan ng Bagyong Ondoy noong 2009. Mula sa mga nasa laylayan ng lipunan, mga mambabatas, hanggang sa mismong Pangulo ng Bansa, nagkaturoan ang lahat sa kung sino nga ba ang totoong may sala sa nangyari. Mas malaki ang baha. Mas maraming nabaha na lugar kaysa sa panahon ng Ondoy. Mas marami tayong flood control ngayon kaysa noon. Pero climate change, this is what the effects of climate change are. Pagpasok ng Oktubre, lumubog naman ang Bicol Region sa malawak na pinsalang iniwan ni Bagyong Christine. Sa pinakuling datos ng NDRRMC, pumalo na sa 9.6 milyong individual ang napinsala ng bagyo, kung saan nasa 160 ang napaulat na nasawi. Lumobo rin sa higit 7 bilyong piso ang naitalang pinsala sa infrastruktura, gayon din sa sektor na agrikultura, bunsod na rin ng kasunod na Bagyong Leon. Kasabay ng hagupit ni Christine, muli ring nasaksihan ng publiko ang bayanihan ng Pink Movement matapos pangunahan ni dating Vice President Leni Robredo ang pagbangon ng Naga sa pagtutulungan ng iba't ibang volunteer networks. Sa bisa naman ng Proclamation No. 728, idineklara ni Pangulong Bongbong Marcos ang November 4 bilang Day of National Mourning bilang pakikiramay sa mga biktima ni Christine. Hindi pa man nakakabangon mula kina Christine at Leon, magkakasunod namang binayo ni Bagyong Marce, Nika, Ophel at Pepito ang Luzon sa loob lamang ng halos isang buwan taliwas sa inisyal na pagtaya ng Pag-asa. Ayon sa National Aeronautics and Space Administration, ito ang kauna-unahang pagkakataon mula 1951 kung saan 4 na tropical cyclones ang sabay-sabay na aktibong gumagalaw sa loob ng Pacific Basin para sa buwan ng Nobyembre. Kung susumahin, aabot sa higit 4.5 milyong individual ang napinsala, kung saan nasa 14 ang naitalang nasawi dahil kina Bagyong Marce, Nika, Ophel at Pepito. Agad ding naubos ang 1 bilyong piso na quick response funds ng Department
Department of Social Welfare and Development sa loob lamang ng ilang linggo bunsod ng mga bagyo. Sa aking panayam kay DOST Pag-asa Weather Specialist Loredine de la Cruz Galicia, binigyang linaw naman ito kung bakit puro hilagang Luzon ang tinumbok ng mga nagdaang bagyo. The year, meron tayong tinatawag na La Nina-like condition. Tapos yung mga weather systems or weather patterns na present during those times ay pare-pareho din. Pinawi rin ni Galicia ang pangamba ng publiko sa tila napapadalas na pagtaas ng Tropical Cyclone Wind Signals number 4 at 5 sa bansa kumpara dati. So simula noong 2022 ay nag-bag po tayo ng kategorya. In-update po natin ito based sa demands at based sa situations natin dito sa Pilipinas. Mga pagkakataon na nagtataka ang ibang tao na sa ibang agencies, sa ibang bansa, ay super typhoon na pero sa atin ay hindi pa kasi nga po mataas yung ating threshold. Sa panig ng mga eksperto, dapat unahin ng pamahalaan ang maagap na risk assessment at long-term development planning sa mga lugar na hindi binabaha. Babala naman ng Pag-asa. Kasabay ng lumalalang epekto ng climate change, asahan ang mas kaunti ngunit mas malalakas pang mga bagyo sa susunod pang mga taon. Para sa DZRH Rewind 2024, ako si Arnold Herrera ng DZRH TV. Unas sa Pilipinas, unas sa Pilipino. Maraming salamat sa report na yan, Arnold Herrera. Mukhang yung boses ko binabagyo din, no? Pero unprecedented, partner. Actually, Itong oo. 6 na bagyo yung Sunod-sunod, dumaan. no? Oo. At siguro marami tayong matututunan na naiwan sa ating mga kababayan, lalo sa mga pinakatinamaan nito, ang Bicol Region at gayon din Central Luzon. At pinakauna talaga rito, partner, hindi akala natin wala na dahil patapos ng taon. Sinasabi ko nga sa Pag-asa, parang hindi natin naubos yung alphabet, pero afterwards biglang nagsunod-sunod yung mga bagyo. Well, ang ating nakita rin dito, partner, ay hindi handa ang ating bansa sa mga delubyo tsaka sa mga sakuna. Although paulit-ulit, pabalik-balik, in one form or another, pero lagi po tayo, lagi tayong naghahabol, laging kulang, laging may namamatay, nasasawi, laging may Yung mga cycle. nabibiktima. Oo. Oo. So, dapat pag-isipan din ng mabuti ng ating pamahalaan kung saan ang kulang, saan, ano yung dapat ayusin, anong dapat tutukan, lalong at magbabagong taon na at syempre pinag-uusapan din yung national budget natin. At hindi, nakikita ko dito, hindi dapat tingnan na yung usapin sa flood control ay pag-atake sa administrasyon. Kundi dapat mas paigtingin natin kung ano yung mga mitigation, ano yung mga programa, ano yung mga mas dapat paglaanan ng pondo. At sa side naman ng ating mga kababayan, pag pinalikas, talagang kita naman natin sa mga sumunod na bagyo na lumikas ka agad at na hindi na maulit pa ang mga nagdaang delubyo. Silipin naman natin ang kontrobersiya sa pagpasok sa politika. Gayon din ang hakbang na ginawa ng mga ginawaran ng kapangyarihang mamuno. Binatikos ang Commission on Elections o COMELEC makaraang ipalit ang South Korean firm na Miro Systems sa Smartmatic bilang electoral provider ng Pilipinas para sa darating na halalan. Sigaw ng ilan, palpak ang Miro. Tugon naman ng COMELEC, subok na raw ito. Sa pagsisiyasat ni Elaine Apit, mapagkakatiwalaan nga ba ang proseso ng pag-akyat sa trono ng politiko? Ang Autonomous Region and Muslim Mindanao o ARMM, ang unang reyon sa Pilipinas ang nagsagawa ng electronic voting at 2010 ang ipatupad ang full automation sa bansa sa pamamagitan ng optical recognition ng Smartmatic na tinatawag na Precinct Count Optical Scan o PCOS. Ito ay sa paniniwalang makatutulong ang automated election sa mabilis na bilangan ng boto hanggang sa pumutok ang issue ng umano'y security breach sa operasyon ng Smartmatic at dayaan sa eleksyon. Meron pa ba tayong tiwala ng ating boto sa susunod na halalan ay mabibilang ng tama?
75% of voting machines will fail. Or, yung nangyari sa Congo, 45.01% of the polling places will experience issues. What is a construction company doing in involving itself in election systems? Inulan ng kaliwat ka ng pagtutol at question mula sa mga poll watchdog at mga mababatas ang Miro Systems, isang South Korean technology company na ipinalit sa Smartmatic Corporation bilang electoral provider ng Pilipinas sa 2025. Naging questionable ang kredibilidad at integridad ng Miro na malaki ang epekto sa magiging resulta ng halalan dahil sa kapalpakan ng sistema na wala umanong pinagkaiba sa Smartmatic. Halimbawa na lamang ang pagkakasangkot ng kumpanya sa mga anomalya sa halalan tulad ng nangyari sa Democratic Republic of Congo at Iraq noong 2018. Marami na siyang sala sa taong bayan sa ibang bansa, halimbawa sa Iraq kung saan nagkaroon ng failure of election. Para sa mga miyembro ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms, hindi katanggap-tanggap ang tila minadaling pagbibigay ng 17.9 billion pesos na poll automation sa South Korean firm. Kabilang sa hayagang komisyon ay si Congressman Rodante Marcoleta dahil sa aligasyong 49 offshore bank accounts mula sa South Korean banks. Total 18 banks and 49 number of accounts. The most intriguing part here, ladies and gentlemen, is that these accounts are traceable to one COMELEC official. Isang paper trail naman ang inilabas ng kampo ni dating Caloocan 2nd District Representative Edgar Irice na umano'y suhol kay COMELEC Chairman George Garcia. Nakalagay po doon na isang COMELEC officials ang nakatanggap ng milyong dolyar mula sa South Korea, allegedly from Miro. Bagay na pinasinungalingan ni Chairman Garcia. Huwag po siya mag-alala dahil sasagutin naman namin. Ang medyo kabahan siya, yung kaso ipapile ng COMELEC o ipapile ko kapag ka napatunayan kung fake lahat ng mga accounts na ito. Dahilan naman para ipanawagan ng iba't ibang grupo na ibasura ang kontrata ng Miro. Korupsyon sa COMELEC! Kontrata ng Miro! Ibasura! Ibasura! Kontrata ng Miro! March 11, 2024, pinirmahan ang kontrata sa pagitan ng poll body at ng Miro na nagkakahalagang 17.9 billion pesos. Sa kasalukuyan, questionable pa rin para sa iba't ibang grupo at opisyal ang desisyon sa pagpapalit ng electoral provider ng bansa. Pero paliwanag ng COMELEC, malinaw po doon sa mga dokumentong nakuha namin at nakausap po namin kung saan sila mismo ang nag-certify na maayos po nagawa ang halalan. Dako rin po tayo sa Congo. Ganon din po ang nakita namin mula sa mga dokumento na nakalap namin. Successfully perform ang halalan. Miro as a company actually conducted 5 elections in South Korea. As far as the issue of Congo is concerned, we already talked to the president of the Congo Electoral Commission. Misinformations and views going around are actually against Miro but hindi po totoo. Pero sa kabila nito, naniniwala ang People's International Observers Mission o PIOM na hindi pa rin napigilan ng bagong sistema ang mga karaniwang problema tulad ng vote buying at iba pang modus ng pandaraya. Para sa DZRH Rewind 2024, ako si Elaine Apit, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat sa report na yan, Elaine Apit. Okay, this was the first time na nagpalit tayo ng election service provider for the last 14 years. Yes, at syempre dahil dyan, may karapatan naman ng lahat na tanungin, sino ba tong Miro Systems na to? Na isang Korean company, at talaga namang malakas ang loob ng COMELEC, lalo na si Chairman Garcia na ipaglaban dahil sa mga interviews natin sa kanya sa DZRH Radio and Television, lagi niyang sinasabi na dumaan ang Miro sa tamang proseso, which is nagbidding at sila ang nanalo. So, and then also, alam naman natin na may mga bansa na ito na rin ang ginamit. Oo. Although may nabanggit ka nga kanina off-air partner na may mga kume-question dito, 'di ba? Well, una na nga dyan, mga nabanggit na rin sa report kasi na kung dating kong Egay Irice at marami pa iba na kume-question. Kasama na si Congressman Rodante Marcoleta. Well, in fairness, ito yung nakikita natin na sistema ng sumasalamin sa demokrasya, ika nga,
na may binabatikos, merong mga tanong na inire-raise tungkol sa sistema ng halalan, which is for me ay napakahalaga para maging transparent tayo. At in fairness to Chairman George Garcia, bawat punto, siya na nga rin mismo nagsabi na mahalagang sinasagot para maalis yung Correct. duda Oo. ng ating taong bayan. So maganda rin ito dahil tama ka nga partner, ito ang salamin ng demokrasya at ito ang salamin ng pagpapakita sa lahat na ang mga tanong na yan, ang mga pagka-question ay isang paraan din para sa checks and balances natin, lalong-lalo na pagdating sa eleksyon. Halos nalimas naman ang pondo ng Administrasyong Marcos Jr. matapos nitong humarap sa hagupit ng nagbabagong klima. Pero kasabay nito, hindi nagpatinag si Pangulong Bongbong Marcos sa pagpapalakas ng ating international ties sa iba't ibang bansa sa pamamagitan ng state visits at pagdalo sa mga summit. Ngayong 2024, ginamit nga ba ni Pangulong Bongbong Marcos ang posisyon sa palasyo para sa ikabubuti ng bawat Pilipino? Tinutukan yan ni Let Narciso. Humarap sa mabigat na mga hamon ng kalikasan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong 2024. Unang tumama ang El Nino na halos buong Pilipinas ang naapektuhan. Hindi bababa sa 100 lugar ang isinailalim sa state of calamity dahil sa tagtuyot. Bitbit ang ayuda mula sa pamahalaan, umikot si Pangulong Marcos sa mga apektadong lalawigan kasabay ang pagtiyak ng tulong partikular sa mga magsasaka. Pagkatapos ng El Nino, sunod-sunod na mga bagyo naman ang nanalasa sa bansa. Ang bagyong Karina na sinabayan ng habagat, nagdulot ng malawakang pagbaha sa malaking bahagi ng Luzon, kabilang ang Metro Manila. Bukod sa mga magsasaka, libu-libong mangingisda rin ang tinamaan ng kabuhayan dahil sa paglubog ng oil tanker na nagdulot ng pagtagas ng langis sa Bataan hanggang Cavite. Bago matapos ang taon, 5 pang magkakasunod na mga bagyo ang dumaan, dahilan para halos masaid ang calamity funds, bagay na agad namang tinugunan ng pamahalaan. Naging lingguhan ang pagbisita ng Pangulo sa mga lalawigan para mag-inspeksyon at magpaabot ng tulong. 6 typhoons in 3 weeks. In my lifetime, I haven't seen it. Siguro kayo din. Nakailang biyahe rin si Pangulong Marcos sa iba't ibang bansa ngayong taon. Una itong lumipad patungong Vietnam para sa 2 araw na state visit. Lumagda ang Pilipinas at Vietnam sa kasunduan para sa pagsusuplay ng bigas sa loob ng 5 taon. Garantiya daw ito para sa matatag na supply ng bigas sa bansa sa gitna ng epekto ng climate change at iba pang krisis. 2 beses namang pumunta ang Pangulo sa Australia bilang guest of government kung saan humarap ito sa Australian Parliament sa Canberra at nakibahagi sa ASEAN-Australia Dialogue Partnership sa Melbourne. Nagkaroon rin ng working visit si PBBM sa Germany at state visit sa Czech Republic kung saan nakipagpulong ito sa matataas na leader ng European countries at sinaksihan ang paglagda sa ilang kasunduan, kabilang ang may kinalaman sa deployment ng mga manggagawang Pilipino. Bumalik rin si Pangulong Marcos sa Amerika para sa trilateral summit kasama ang US at Japan. Bumisita sa Brunei, nakibahagi sa Shangri-La Dialogue sa Singapore at dumalo sa ASEAN Summit sa Lao PDR. Sumabak rin ito sa 1 araw na working visit sa United Arab Emirates at dumalo sa inaugurasyon ni Indonesian President Prabowo Subianto. Kasunod ng pagpapalit ng liderato ng Indonesia, inanunsyo ni Pangulong Marcos na makakauwi na sa Pilipinas si Mary Jane Veloso, ang OFW na nasentensyahan ng bitay dahil sa kasong drug trafficking. Sabi ni Pangulong Marcos, tuloy-tuloy ang pagsisikap ng administrasyon na maiangat ang buhay ng mga Pilipino. Kaya naman sa harap pa rin ng problema sa inflation, iniutos nito ang pagbaba ng taripa sa imported na bigas para mapababa ang presyo nito. Dinagdagan rin ang mga Kadiwa Center para sa abot-kayang mga bilihin. Nagpatupad ng aumento sa sahod ng mga taga-gobyerno at iniutos na repasuhin ang minimum wage. Winelcome rin ng Malacanang ang pagbaba ng poverty rate ng Pilipinas. Kasabay nito ang ulat na halos kalahating milyong pamilya ang gagraduate na sa 4Ps sa pagtatapos ng taon. Tumatak rin sa 2024 ng Marcos administration ang pagpapatuloy ng pamamahagi ng titulo ng lupa na may condonation sa mga benepisyaryo ng agrarian reform. Para sa DZRH Rewind 2024, ito si Let Narciso ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
At nagbabalik po ang DZRH Rewind 2024. Kami pa rin po ang inyong kasama. Ako po si Miss Karen Oyong. At ito po si Yuel Reyes. Sa pagpapatuloy naman ng ating countdown, huling araw na ngayon ng POGO operations sa bansa. Ito ang idineklara ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang State of the Nation Address o SONA noong Hulyo. Nagugat ang direktibang ito sa pagkakabulatlat ng mga krimeng nagaganap sa loob ng POGO hubs. Pagtitiyak pa ng pambansang pulisya, buong pwersa nilang tutugisin ang sinumang lalabag sa direktibang ito pagsapit ng 2025. Para sa ating top stories of the year, alamin natin kung totoong may hustisya sa palad ng batas. Narito ang ulat ni Val Gonzalez. Kailangan nang itigil ang panggulo nito sa ating lipunan at paglalapastangan sa ating bansa. Umani ng standing ovation at isa sa pinakapinalakpakan ang pahayag na ito ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang ikatlong State of the Nation Address o SONA noong buwan ng Hulyo. Nagulat ang lahat sa sumunod na pasabog na salitang binitawan ng presidente. I hereby instruct PAGCOR to wind down and cease the operations of POGOs by the end of the year. Kasunod nito ay ang serya ng mga operasyon mula sa PNP-CIDG at Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC ang isinagawa para i-raid ang iba't ibang mga illegal na POGO sa Metro Manila at ilan pang mga lugar sa bansa. Daan-daang bilang na ng mga dayuhang POGO workers na karamihan ay mga Chinese nationals ang ngayon ay naipadeport at nakatakda pang ipadeport ng PAOK at PNP. Sa Senate hearing na isinagawa tungkol sa POGO, napagtibay ng mga senador ang malalang problema na dulot ng POGO sa bansa, gaya ng korupsyon, iba't ibang mga krimen at mga paglabag sa labor law. Sa ngayon ay nakakulong pa rin ang kontrobersyal na si dismissed Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo na pangunahing personalidad na dinadawit sa operasyon ng POGO. Sa kasong isinampa ng PNP at PAOK laban kay Alice Guo, Cassandra Ong at 32 iba pa dahil sa operasyon ng Lucky South 99 ay nadawit na rin ang pangalan ni Atty. Harry Roque. Pero mariin itong itinatanggi ng dating mambabatas at dati ring presidential spokesperson. Samantala napaganda na rin ng DOLE at iba pang mga ahensya ng gobyerno ang epekto sa trabaho at ekonomiya ng total ban sa POGO. Sa huling datos ng Labor Department, aabot na sa mahigit 27,000 manggagawa ng POGO ang na-profile mula sa mga specialized job fairs na isinagawa para mabigyan ng trabaho ang tinatayang mahigit 40,000 displaced workers. Bukod sa DOLE, may kanya-kanyang programa din ng DTI, Philippine Economic Zone Authority o PEZA, DSWD, para mabigyan ng suporta ang mga manggagawang mawawalan ng trabaho. Sa report ng Bureau of Immigration, nasa 20,000 bilang ng mga dayuhang POGO workers ang target na mapaalis sa Pilipinas bago ang December 31 deadline. Dito lamang Nobyembre 8 ay pinirmahan ni PBBM ang Executive Order No. 74 na nagpapatibay sa kanyang direktiba na tuluyan ng ipagbawal ang POGO sa buong bansa, legal man o illegal. Nitong nakalipas na December 17, tuluyan nang ipinadlak ang pinakamalaking POGO hub sa Pilipinas na nasa Island Cove sa Kawit, Cavite. Pagtitiyak ni PNP Chief General Francisco Marbil, pagsapit ng January 1 ay makikita ng publiko ang kamay na bakal ng pulisya na tutugis sa lahat ng mga POGO. Sa pagtaya ng Finance Department, nasa mahigit 99 bilyong piso kada taon ang share ng POGO sa ekonomiya ng bansa. Pero hindi nito kayang tumbasan ang negatibong epekto nito sa lipunan. Sa pagtatapos ng 2024, nalantad sa publiko ang sangkaterbang mga krimen, napakaraming mga biktima at mga kontrobersiya mula sa POGO, kaya tumaasa ang sambayanang Pilipino na sa pamamagitan ng utos ni PBBM ay wala nang uusbong pang ganitong klase ng bangungot na industriya.
para sa DZRH Rewind 2024. Ako, si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kilala ng buong Pilipinas ang kanyang mukha at pangalan, ngunit palaisipan pa rin ang tunay niyang pagkatao. Espiya nga ba si Guo Huaping o isa ba siyang Pilipino? Naging madrama at mapalinlang ang pagbabahagi ng only-dismissed Bamban Mayor Alice Guo sa kanyang talambuhay. Sa kanyang pagtakas at pagkakadakip sa Indonesia, muli bang pagpapaglalaruan ni Guo ang batas sa kanyang mga palad? Narito ang report ni Kisses Habson. Lumaki po ako sa Farm Your Honor. Tinago po ako ng tatay ko po. Lumaki po ako na ako lang po. Pinupuntahan po ako ng tatay ko po araw-araw. Malateleseryeng sinubaybayan ngayon taon, tampok ang kwento ni Alice Guo. Umingay ang pangalan ni Alice noong Marso matapos na salakayin ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang isang pogo hub sa Bamban, Tarlac. Sangkot sa iba't ibang illegal na aktibidad ang nadiskubring Zune U1 Technology Incorporated na may 600 pogo workers at nasa likod lamang ng Bamban Municipal Hall. Palaisipan sa DILG at sa mga otoridad kung paanong nalusutan ng naturang operasyon ng pogo ang mga opisyal ng Bamban. Hanggang sa nabisto na ilan pala sa mga ari-arian sa naturang pasilidad ay nakapangalan pa sa mayor ng Bamban na si Alice Guo. Dito na nauwi sa malaking kontrobersiya ang naturang Pogo Hub lalo't lumabas sa mga investigasyon na hindi lang ito sangkot sa online gambling kundi maging sa human trafficking, illegal detention at scams. Todo tanggi naman ang alkalde sa pagkakasangkot niya sa Pogo Hub. Pinanindigan din niya na wala siyang alam sa operasyon ng Pogo kahit na nang humantong ang issue sa investigasyon ng Kamara at Senado. Your Honor, before nangyari po yung raid, wala po akong alam. In fact, wala pong dumarating po ng report po sa office ko po at wala rin pong dumarating po na report po from PNP na meron pong nangyayari. Kinalkal ng husto ang kanyang pagkatao, mapaamin lamang sa illegal na aktibidad. Doon nabunyag ang ilang pang issue kabilang ang citizenship ni Mayor Alice na hinihinalang Chinese matapos madiskubring wala siyang school records sa Pilipinas at nakapagparehistro lamang ng kanyang birth certificate sa PSA matapos ang 17 taon mula nang siya'y ipanganak. Inisa-isa rin ng mga senador ang yaman at ari-arian ni Guo sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Your Honor, yung dump truck po, nabenta ko po siya last year. Yung helicopter po, gagawin ko po sana siyang negosyo kasi nagkaroon po. I'm just asking you. Saka sa akin po. Buwan ng Hunyo, tuluyan ng hinubaran ng maskara si Guo ni na Senador Sherwin Gatchalian at Senadora Risa Hontiveros. Yan ay matapos na maghinala na si Alice at ang passport holder na si Guo Huaping ay iisa. Pinatibay pa ang hinalang ito nang lumabas sa records ng NBI na tugma ang fingerprints ni Guo Huaping sa alkalde. Sa pagkakataong ito, tuluyan ng ipinagharap ng patong-patong na kaso si Alice. Dinismiss na rin siya ng ombudsman sa kanyang pwesto bilang alkalde ng Bamban, Tarlac. Buwan ng Hulyo, bahagyang nanahimik si Alice na hindi na dumalo sa mga pagdinig ng Senado dahil umano sa stress at depresyon na idinulot nito sa kanya. August 19, ibinunyag ni Hontiveros na wala na sa Pilipinas si Guo noon pang July 19 kasama ang kapatid na si Sheila at Wesley Guo. Hindi nagtagal, natuntun din ng Interpol si Guo sa Indonesia at idineport sa Pilipinas pero hindi na ito nakauwi pa ng Bamban at sa halip idiniretso sa kulungan makaraang ipaaresto siya ng korte sa Pasig na humahawak sa kanyang kasong qualified human trafficking. Nagpatuloy ang investigasyon sa Kongreso at kasama ng inimbestigahan ng mga kongresista at senador pati na ang kanyang pagtakas at ang di umano'y banta sa kanyang buhay. Alice, sino yung nagde-death sa'yo? Pilipino ba siya o Chinese? Miss Alice. Sen, kung okay lang po talaga na hindi ko po siya sagutin sa public. Sinabi niyo na kanina local.
Sinabi niya na kanino local. So, local sagutin ang tanong ni Sen Bong Revilla, sinong local yan? Pilipino ba siya o Chinese yung nagde-death threat sa'yo? Meron foreign, meron local Filipino po. So both. Naging makulay, magulo, maingay, madrama ang kwento ni Alice. At tulad ng teleserye sa mga pelikula, natunghayan natin ang iba't ibang genre. Pero naging open-ended ang kanyang storya at patuloy na naglalaro sa isipan ng mga Pinoy kung ano nga ba ang magiging wakas. Sino nga ba talaga si Alice Go? Siya nga ba ay isang Pinoy na nais lang magserbisyo? O isang espiya na hindi nagtagumpay sa kanyang misyon? Lahat ng ito, posible lamang na masagot oras na maglabas na ang korte ng hatol sa lahat ng kaso na kanyang kinakaharap. Ako po ay isang Filipino at hindi po ako spy. Para sa DZRH Rewind 2024, ito po si Kisa Sabson ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang report ni Kisses Habson tungkol nga sa kontrobersyal at napaka-pinag-usapan po na personalidad ng 2024. Isa sa mga pinag-usapan, itong si Alice Go. Sabi ko nga, star of the night na talagang siya na. Sinong tao sa Pilipinas ang exaggerated man to, pero sinong tao sa Pilipinas ang hindi nakakilala kay Alice Guo o Guo Huaping? Talagang dito, nakita natin na ang daming nanganak na issues, partner. Una na dyan, yung pag-i-issue ng birth certificates. Maraming late registrants, natuklasan, milyon-milyon mula sa Philippine Statistics Authority. Gayun din, yung mga irregularly issued na PSA birth certificates. At sabi nga, dapat hindi lang matapos to dito. Yung batas natin, yun yung layunin ng in aid of legislation na katulad ng mga hearing kay Alice Guo na hindi dapat natatapos sa ganitong mga naipapublicize lang. Para saan pa na naipublicize yung mga ganitong issue, partner, kung walang kahahantungan? So nabanggit mo nga, and I agree with you, Yuel, na this is just the tip of the iceberg, ika nga. So sa mga naging investigasyon na ating ring kinover ng taong 2024 dito sa DZRH at DZRH TV, nakita lang natin, kumbaga, yung maliit na portion lang na yan. At alam natin na malalim pa ang issue na yan. Nabanggit mo yung mga birth certificates, ayan. Meron ding issue ng POGO, illegal na POGO, yes. And of course, yung pagpasok din ng mga foreign workers, hindi lang naman natin sinisingle out ang mga Chinese nationals na illegally nakakapasok sa bansa bilang workers. Pero kaya nagkakaroon ng highlight dahil karamihan sa kanila ay mga Chinese nationals. Yes, and in fairness naman sa Chinese embassy na kino-cover din naman natin personally bilang isang reporter for the diplomatic corps ay very cooperative. Nag-express sila na they would like to cooperate with the government regarding this issue dahil mismo sa China din naman ay illegal ang gambling o pagsusugal doon. So hopefully sa 2025 ay makitaan na natin ng resolusyon ang issue na to. At hindi lang si Alice Guo, partner, ang talaga namang pinag-usapan ngayong 2024 dahil dalawang individual pa ang nais papanagutin ng publiko sa ilalim ng batas. Yan ay sina KOJC leader Apollo Kibuloy at dating Negros Oriental Congressman Arnulfo Teves, mambabatas na tinakasan ng batas at isang anak umano ng Diyos na lumabag sa 10 utos. Para sa ating top story of the year, binalikan ni Tina Nolasco ang pagkakadakip sa dalawang malalaking pugante ngayong 2024. I'm not only a servant of God, I am a son of God. I am a son of the Spirit of God. Ito ang matagal ko nang kinakatakot na mangyari. Dalawang puganteng nalambat sa loob ng iisang taon. Isang mambabatas pero tinakasan ng batas. Isang tagapagturo ng salita ng Diyos pero nakalabag umano ng ilan sa 10 utos. Kibuloy at Teves na aresto na. Ito ang mainit na balitang pumutok sa maghiwalay na buwan ngayong taon.
March 21, 2024, naaresto si dating Negros Oriental Congressman Arnie Teves habang naglalaro ng golf sa Dili, Timor-Leste at ikinulong sa Becora Prison. Si Teves ang itinuturong mastermind sa pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Roel Degamo at 5 iba pa noong March 4, 2023 matapos pagbabarilin ng armadong grupo sa kanyang bahay si Degamo sa Pamplona City. Bagay na itinatanggi ni Teves. Tandaan nyo, kung may balak man ako o may kakayahan na gawin ito, di sana ginawa ko na to bago pa mag-eleksyon. July 2024, inaasahan ng DOJ na mapauuwi na sa Pilipinas si Teves para sa bansa niya harapin ang kaso. September, ibinasura ng Timor-Leste ang extradition request ng bansa. Ibig sabihin, hindi pa mapauuwi si Teves. Muling umapela ang Pilipinas na dinggin ng Timor-Leste Court ang request. December, kinumpirma ng DOJ na pinayagan ng gobyerno ng Timor-Leste ang pangalawang extradition request ng Pilipinas para maiuwi na si Teves sa bansa. Pero may 30 araw pa si Teves upang umapela sa desisyon ng Timor-Leste. Sa parehas na taon, nagulantang ang mundo sa balitang naaresto na si Kingdom of Jesus Christ o KOJC Pastor Apollo Kibuloy. Puganteng naharap sa kasong human trafficking, sex at child abuse, hindi lang sa Pilipinas kundi pati sa Estados Unidos. April 11, 2024, inilabas ang arrest order laban sa pastor. June 10, pinasok ng mahigit 100 pulis ang KOJC compound sa Davao City at Sarangani Province upang isilbi ang warrant of arrest kay Kibuloy, ngunit hindi nila ito natagpuan. Hanggang pagsapit ng August 24, nasa 2,000 pulis ang pumasok sa compound ng KOJC para hanapin at arestuhin si Kibuloy. Hindi sila umalis sa compound hanggang sa mapasuko ang pastor. Ilang KOJC members ang nag-prayer rally at mariing tinutulan ang paghalugkog ng PNP sa loob ng compound. Ilan ang nagsabing nalabag umano ang kanilang karapatang pantao at ilang pulis din ang napaulat na nasaktan. September 8, matapos ang 2 linggong paggalugad ng mga pulis sa loob ng KOJC compound, naaresto na si Kibuloy sa loob nito. Ayon kay DILG Secretary Abalos, nahuli si Kibuloy 4 pang kapwa nito akusado pero iginigiit ng abogado ng pastor na sumuko ito at hindi na aresto. Ikinulong sila sa PNP Custodial Center. September 9, iniharap sa media si Kibuloy, balot na balot at hindi masilayan ang muka, pati ang mugshot nito ay nakablur. Ilan ang nagduda at kwestiyon ang pagtrato sa pastor. Kinabukasan September 10, naglabas si dating DILG Secretary Abalos ng official mugshots ni Kibuloy at iba pang mga akusado nito nang walang takip. October 9, bagamat nakakulong, naghain ng Certificate of Candidacy sa pagkasenador ang pastor sa pangunguna ng kanyang abogadong si Attorney Mark Tolentino. October 23, sa kauna-unahang pagkakataon, humarap si Kibuloy sa pagdinig ng Senado, pati ang mga umunoy minolesta niya na dating KOJC members, bagay na pinabulaanan ng pastor. Kung meron po silang mga charges na kriminal laban sa akin, malaya po silang mag-file ng kaso at doon ko haharapin at sasagutin sa tamang forum sa korte. November 8, isinugod si Kibuloy sa Philippine Heart Center mula sa PNP Custodial Facility dahil sa irregular heartbeat na naranasan nito noong November 7. November 16, pinalawig ang medical furlough hanggang November 27 dahil naman sa impeksyon sa ngipin ng pastor. November 27, lumabas na sa ospital si Kibuloy at ikinulong sa Pasig City Jail. Para sa DZRH Rewind 2024, ako si Tina Nolasco ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas, pinangalanan natin ang mga pangyayari at personalidad na naging muka ng balita ngayong taong 2024. Sa loob ng 2 araw, inusisa natin ang mga kontrobersiyang pinag-usapan ng masa. Sa pagsalubong natin sa panibagong taon, magkakaroon nga ba ng kalinawan sa direksyon na tatahakin ng Pilipinas? Asahan ninyo na patuloy kaming magbabantay at magbabalita para sa kapakanan ng bawat Pilipino. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH,
Ako si Yuel Reyes. Ako po naman si Karen Oyong. At ito ang DZRH Rewind 2024.